Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito, Ika'y mahabagin at makatarungan, tapat ka o Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan, sa di sinasadyang mga kamalian, sa pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, aapat at totoo. Sa amin tumpak, sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay, bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga pang-uyam. Nang panahong iyon sa Ekbatana Media ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan, mamamatay ng asawa? Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin, hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa. Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon, umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi, nasabi niya sa sarili, hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas, para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao. Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik ay nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod, ayon sa matuwid ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus
Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Narito naman po tayo sa programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. Ngayon po ay ang Miyerkules sa ikasiyam na linggo ng taon. Yung karaniwang taon po, ordinary time. At siyempre ho mga kapanalig, ito ay bahagi po ng malaking gap na kung saan ang susunod po na panahon ay Adbyento na. Kaya po mga kapanalig, sa mabuting balita ngayon, sinasabi ho ni Jesus na hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Bakit naman ho kaya nasabi ito? Dahil po maraming mga tao na akala nila kapag ang isang tao ay patay na, ito po ay katapusan na ng kanyang buhay. Wala nang maaasahan po pagkatapos ng kamatayan. Ito po yung paniniwala ng mga Saduceo na wala daw eternal life. Mga kapanalig, tayong lahat ay naniniwala na mayroong tunay na buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa atin po, na ang ating buhay dito sa lupa ay isa lamang, paghahanda po mga kapanalig sa ating tunay na buhay doon sa kabila. Doon po, sa kabila, sa langit po, walang hanggang kaluwalhatian at kagalakan. Peace and joy. Ito po ang paniniwala natin. At dahil dito, marami ho ang nagtataka kung bakit tayo ba naman ng mga Katolikong Kristiyano ay hindi nawawala ng pag-asa. Kaya nga ho, kapag may namamatay, marami ho ang nagpapamisa at kung ano-ano pong mga novena ang dinadasal dahil sa paniniwala na ang buhay ay magiging mas lalo pa na maganda sa hinaharap sa katapusan ng ating kamatayan. Opening ho ang kamatayan. It opens a wider horizon, a wider understanding of what life is all about. Kaya nga po mga kapanalig, sa ating tanong, tayo ba'y po nagsusumikap na araw-araw ihanda ang ating sarili sa buhay na walang hanggan? O baka naman, nakakalimutan na natin na ang ating buhay dito ay isa lamang ho, bahagi ng tunay
na buhay na walang hanggan. Dahil kapag akala natin na kapag kamatayan ay tapos na, then lahat pong iisipin natin ay iyong panahon na kung saan tayo'y buhay pa. At dito marami ang nawiwili na kung saan akala nila they have to enjoy the life that they have. Pwede naman tayo mga Katolikong Kristiyano mag-enjoy. Pero ang joy pong yan ay hindi maging hadlang upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa halip nga mga kapanalig, tayong lahat ay hinahamon ng Panginoon na sa kabila ng lahat ng ating nararamdaman hirap, sakit, at mga pagsubok, na tayo ay masaya pa rin. Dahil tayo naniniwala na may magandang kinabukasan pagkatapos ng ating kamatayan. Kani-kanina lang, mga kapanalig, ako'y nag-officiate sa isang funeral mass. At ito po ay isang kaibigan na naging kaibigan ko pagkatapos nang kami magkakilala. Pero alam ko na sa kanya, colorful life, pero nagkaroon po ng conversion. And after his conversion, siya po ay naliwanagan. Kaya he was so generous, so caring, so loving, especially for the young generation. Yung mga bata, mga teenagers na kanyang inalagaan. Yan po ang maganda. Maaari na sa harap ng tao, siya'y hindi gaano kilala. Sa Panginoon, siya ang dakilang apostle of joy. Siya po ang isang tapat na disipulo ng Panginoon. Amen.